Po, so ayan po, isang palang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang ipapakita po namin. Dito pa rin po sa bayan po ng Victoria, lalawigan po ng Tarlac. So meron kami ipapakita na property dito na isa po siyang warehouse. Ayan, o bodega po. So tara, i-check natin itong property na ito. Okay po, yun po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, dito na po yung property na binibenta na warehouse. Sa harap po niya, meron pong tindahan. Kasama na rin po yung mga yan. At wag lang yung motor. At yun po, ito po yung tindahan. And then ito, then po sila naglalagay din ng iba pa nilang mga paninda. Pero ito naman po yung part ng kanyang warehouse po. So dito po sila nag-i-impact ng mga palay, at ganun din yung mga binibenta po nilang mga gamot sa mga bagay o mga ginagamit po sa agrikultura, kagaya ng mga gamot sa palay, mga abono, mga insecticide. At meron din pong second floor. Ayun po. Ano po yan, pahingaan daw po nila. O pwede nyo pong gawing bahay na rin yan. At pupunta natin mamaya yan para may pakita ko sa inyo. So dito po mag-start yung property po pala. Simula po sa pader po na ito. Ayan. Hanggang doon po sa pader po doon. Nasa mga estimate kong frontage po na sa mga 10 meters po ganun. At ang maganda rin po dito, ayan, walking distance lang po yung National Highway. Ilang metro lang. Siguro nasa mga 200 meters lang po siguro sa National Highway tsaka sa elementary school. Ayan po. So ito po, pasukin natin itong loob ng itong warehouse po na ito. So kasama na po itong mga estante po na ito. Ayan. Pero yung mga upuan daw po doon, tsaka yung lamesa, yung ibang mga gamit dito, kukunin po nila seller. Pero yung iba po ay may iwan na. So yung mga paleta na ito, kasama po yan. Yung video okay po kaya? Di po kasama. Ayan, di po kasama yung video okay. Pag-usapan nyo na lang po ni seller kung ano yung mga maiiwan tsaka yung kukunin nila. So ano po ito sir? CR. Ayan po, meron pong CR po dito. Ayan, may kuryente na po, tsaka may mga solar light din po sila in case na mag-brown out. Tapos nawasa yung source of water. At ito po yung ano po nga niya, ito po yung CR. Ayan, talagang inano na ng mga sapot. Ayan, tapos meron po sila lababo dito. Kaya dyan po sila naghuhugas at naglalagay ng mga pinggan. At ito rin po yung kanilang mga cabinet po. Ayan. So, ang estimate ko pong kinakarga nito sa palay siguro na sa mga libo, mga 1,000 din siguro yung kinakarga nilang palay dito. Sa banda rin po dito. Ito lang, nakargahan ko ito ng 2,000 mahigit na palay. Na pataba. So sa part daw po nito, sabi ni seller, nakargahan daw nila ng 2,000 na sako ng pataba. So ganoon din dito, baka nasa mga kulang-kulang 5,000 siguro ang kayang kargahan ng pataba dito sa warehouse po na ito. Iba pa dito, sa banda rito, kung pwede ka pa maglagay dito. Ayan. So ito po yung mga tinda nilang mga gamot sa palay, pero ngayon po ay expired na. Huwag niyo na pong gamitin, baka ma-expired po yung mga talim yung palay. So punta naman natin yung kanyang taas. Ayan. So as you can see, mga nakikita niyo po diyan, kasama na po sa bentahan. Yun po yung agila po. Aywa. Ayan. Yung agila hindi po kasama. Yung mga ano po, parang mga aquarium. Agila ako Po. Ayan, hindi po siya kasama. Kasi sir po pala ay kasapi sa agila. Ayan, ito po, kasama na sa bentahan to. Okay. Itong printer po, tsaka scanner, hindi pa daw. Opo, yung mastante lang. Kung mapag-uusapan. Ay, kung mapag-usapan niyo po yung presyo, may iwan na. Opo. Sige po. So dito po, meron another rin po dito. Ito po yung tindahan nila. Pwedeng gawing water refilling. Pwedeng gawing water refilling station po ito. Sari-sari store. Sari-sari store, grocery. Kaya dito, pwede nyo rin naman po, yan. Isang sakop na lang, tanggalin na lang tong division na ito, pero sa inyo po yung development. At puntahan naman po natin yung kanyang taas. Ayan po, sa second floor. Kaya may hagdan kasi may second floor. Ayan, floor second. So ito daw po sila nagpapahinga, sabi ni seller po.
sa taas na ito dahil maganda naman po yung view. Ayan. I love you. Yeah, I love you. Ayun po. So maganda po siya at sa side po ng property nito, itong warehouse nito, meron po siyang basketball court, may daycare center. Ayan, at dito po. Maganda rito gawing gym ito. Gym. Meron silang ano dito. Pwede gawing gym ito. Kaya pwede na tatlo na yung business mo dito. Gym. Ayan, tsaka sa baba yung sari-sari store o kaya grocery store sa warehouse niya, pwede kang magbenta ng mga gusto mong ibenta sa agrikultura. Ayan po. So malapit lang po sa National Highway, walking distance lang sa mga 200 meters. At habang andito ka sa taas, kung merong paliga o palaro ng barangay, ay makakapanood ka na dito. Hindi mo na kailangang sumiksik pa. Dito pa lang talagang kitang-kita mo na yung view. I love you. I love you. Yan. So, ito po yung property na warehouse na binibenta po dito po sa bayan ng Victoria. Yan, lalawigan po ng Pangasinan. Pwede rin gawing kwarto to. O kaya opisina. Ayan. Pwede po. Opisina, kwarto. Depende yan kung anong gusto nyo gawin po. Nasa inyo po yan. So, ulitin ko po. Ang area po pala nito ay 233 square meter po yung area po ng property nito. Title property po ayon sa ating seller po. Ayan. At presyo po ng property nito ay 3.5 million. At kung gusto pa i-negotiate yung presyo ng property nito, yung mismong seller na po yung kakausapin natin. At sila po mismo talaga on the spot yung makakausap dahil malapit lang naman po sila dito sa property na kanila. Okay? So, kung kayo pa interested sa property nito, kung gusto mag-viewing, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property. At kung gusto makausap yung seller, on the spot nyo siya makakausap po. Ayan. So, tawagin nyo lang po ako kung gusto mag-viewing para ma-schedule po natin. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please pag-subscribe sa aking Facebook, paki-follow nyo po ako. So, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.